Hello mga bata! Maayos po ba ang lahat sa inyo? Masaya akong makasama ulit kayo at excited na ako at hindi pa ako makapaghintay na simulan ang isa pang CBC online na klase sa inyong tahanan. Excited ka na rin ba para matuto? Kaya tara na! Ang tema ng klase natin ngayon ay ang piraso na makakapagkumpleto. Pwede mo bang sagutin ang aking katanungan? Nakapaglaro ka na ba ng isang laro na hindi mo natapos o di kaya'y natagalan kang tapusin? Mayroon bang mga bagay na kapag mayroon ka o kaya'y nanalo ka ng isang bagay ay ang magpapasaya sa iyo? Ngayong buwan, natutunan natin kung ano ang gusto ng Diyos mula sa atin. At natutunan na natin na tayo ay nilikha ng Diyos na may maliit na espasyo sa loob natin na kung saan siya lamang ang makakapagkumpleto. Para bang isang marka na kanyang inilagay upang makilala na tayo ay mula sa kanya. Sa makatuwid, ang higit niyang ninanais ay mamuhay sa loob natin. Nais niya tayong kumpletuhin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tara't matuto pa tayo patungkol sa banal na espiritu na tumira sa loob natin? Nasubukan mo na ba ang isang larong puzzle na pinipilit mong ilagay ang isang maling piraso at inaakala na yun ay tama, pero ang pirasong yun ay hindi kasya? Ang ating buhay ay parang isang larong puzzle at ang bawat bagay na nagpapasaya sa atin ay may isang tamang piraso. Tandaan natin na ang maliit na espasyong ito, tanging ang banal na espiritu lamang ang makakakumpleto na hindi nagiiwan ng anumang butas. Kung mayroon silang smartphone na kanilang pangarap, o kaya magpunta sa magagandang lugar, o kaya magkaroon ng mga may tatak na damit at sapatos, pinupuri sila. Gusto sila ng mga tao, tanggap sila ng iba, o kaya maging katulad sila ng mga artista o maging sikat sa social media. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila magtatagumpay. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Diyos at ang banal na espiritu ang tamang piraso sa ating puzzle. Isang perpektong piraso na kukumpleto sa imahe. Kinukumpleto tayo ng banal na espiritu at nagbibigay ito sa atin ng lakas na loob upang harapin ang sarili nating kalooban at ang lahat ng impluwensya ng masama. Dahil nagkakaroon tayo ng karunungan upang gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian para sa ating buhay. Ngunit, ang batang walang banal na espiritu ay isang ligaw na bata. Natatakot siyang hindi mapasaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Tignan mo, sa Biblia, mayroon tayong halimbawa ni Pedro na isang disipulo ng Panginoong Hesus. Sinabi niya na mahal niya ang Panginoon at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para kay Hesus. Pero may isang pangyayari na isang mapanganib na sitwasyon kung saan hinahanap nila si Hesus para siya ay arestuhin. At tinanong nila si Pedro kung kilala niya si Hesus. At itinanggi niya ito at sinabing hindi niya siya kilala. Ginawa niya ito para hindi siya mapahamak. Pinatunayan lamang ni Pedro sa kanyang naging ugali na wala pa sa kanya ang banal na espiritu dahil siya ay naligaw at natakot. Siya ay naniwala kay Hesus pero hindi pa sumampalataya na si Hesus ang tagapagligtas. Gayunpaman, nang si Pedro ay sumampalataya kay Hesus, natanggap niya ang banal na espiritu at ang lahat ay nagbago. Siya ay isa na sa mga higit na tumulong sa simbahan ni Hesus upang lumago at iligtas pa ang ibang mga tao na hindi nakakakilala kay Hesus. At dahil kay Hesus, nabago ang kanilang buhay at patuloy na binabago niya. Tingnan natin kung ano ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos patungkol dito. Dito sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8. Sinasabi ay ganito: Ngunit, pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Ang banal na espiritu ay ang tapang, lakas at karunungan na nagpapahintulot sa isang bata upang malampasan ang lahat ng paghihirap sa buhay ng may kagalakan at hindi na kinakailangang gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga bata na hindi kumikilala sa Diyos upang maging masaya at maging kumpleto lamang. Sino ang gustong magkaroon ng banal na espiritu sa loob mo at tumanggap ng kapangyarihan upang maging masaya at maging saksi ng Panginoong Hesus sa ibang tao?
Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay sumampalataya na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Tara't sabihin natin ito sa Kanya, kaya uulitin mo ang sasabihin ko. Pikit mo ang iyong mata at mananalangin tayo ngayon. Panginoong Diyos, aking Ama, salamat po Panginoon sa ibinigay niyong mensahe ngayon. At ang bawat isa sa amin ay hinihiling ang iyong banal na Espiritu na pumasok sa amin. Dahil katulad ng natutunan namin, hindi lamang sapat na maniwala kami sa inyo, kailangan naming sumampalataya sa inyo. And para kami ay sumampalataya sa inyo, kailangan namin ang iyong banal na Espiritu. Kaya pumasok ka sa amin. Pumasok ka sa aming mga bata ngayon, Panginoong Diyos, upang hindi kami maligaw o matakot, Panginoon, katulad ni Pedro noong una, Panginoong Diyos. Ito po ang aming panalangin, aking Ama, at isinusuko namin ang lahat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman, para maturuan mo ang mga kasama mo at hindi nila makalimutan ang natutunan natin ngayon, kumuha ng isang ball of wool, string o sinulid. At ang pangalan ng laro natin ngayon ay spider web. Dahil yun mismo ang mangyayari. Ang laro ay magiging ganito. Gumawa ng isang bilog kasama ang iyong kaibigan o kapamilya. Maaaring nakatayo o kahit nakaupo. At isa sa ulo mo ang verse mula sa klase na ito. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay patungkol sa akin. Sa Gawa, chapter 1, verse 8. At pagkatapos isaulo, ang unang hahawak sa string ay ang unang magsasabi ng unang salita ng verse. Pagkatapos, ang kasunod na hindi binibitawan ang string. At pagkatapos, sasabihin ng pangalawang bata ang pangalawang salita ng verse. Ito ay magpapatuloy hanggang matapos nilang sabihin ang buong verse at makubuo ng isang malaking sapot ng gagamba. Napakagandang maglaro at matuto, hindi po ba? Sana ay natapos mo ang buong verse dahil natapos mo na naman ang isang CBC online na klase sa inyong tahanan. Hihintayin kita dito sa susunod na linggo. Paalam mga bata!